scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea. Sir, mas okay pa yung background nyo kanina. Went along those rushing waters in the blackness of the night. Walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he goes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply. My Lord, reach out and touch the Lord as he goes by. On his way to raise the dead, mighty Okay na po. was a crowd that followed. They were hungry. Panginoon Diyos, magandang at pala ng ating pong Panginoon Yesu, tayo po ay bikaba. At sa pangalan ng ating Panginoon, tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti at sumapit na naman po tayo sa araw po ng Miyerkules by ang ating pananampalataya, pag-asa at biyaya ng Diyos sa lahat ng kapanahunan. So sa oras nito, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at bago po tayo ganap na magpatuloy, tayo muna ay manalangin sa patnubay ng Panginoon. Dakilang Diyos, sa umagang ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat muli o Diyos, nararanasan namin ang iyong kabutihan. Ikaw po ang nangako na ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan ay sariwa o bago kada umaga. Pagpalain niyo po Diyos ang aming isang oras na paglilingkod sa aming pong bansa at sa aming mga kababayan, at sa aming mga kapatid o Diyos at maging mga nasa ibayong dagat, Panginoon, gamitin niyo po ang palatuntunang Damascus Touch upang sa gayon ito po ay magdala ng kapurihan sa iyo pong banal na pangalan, O God. Ang aming dalangin, O Diyos, na ikaw po ay patuloy pong kumatagpo pangangailangan ng iyong mga anak, O Diyos, at mga tagapakinig upang sa gayon sila po ay magkaroon ng kalakasan at pag-asa. Salamat din po
sa mga himala na patuloy mong ginagawa sa aming pong mga kababayan. Bless everyone that will hear and bless our program today. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say Amen. Uli ng ating pong Panginoon, so binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating pong mga tagapakinig sa ibayong dagat, lalo na po ang ating pong mga OFW na sila po ay tumutunghay sa ating pong broadcast network na Kakampi Live. So salamat sa biyaya po ng ating pong Panginoon na sa ganitong kaparaanan ay nakapaglilingkod po tayo sa ating mga kababayan. Purihin ang ating Panginoon. Sa ating pong mga leaders ng church, ng TMC, post na lamang po itong ating programa sa ating po mga FB groups upang sa gayon ay mapanood dito ng live sa mga FB groups na kabilang po tayo mga kapatid. Of course, sa ating po sariling FB page, ang Touch Ministry Center page, saka ang mga GC ng ating church mga kapatid. So binabati natin lahat ng ating pong mga masusugid na tagapakinig. Of course, ang ating pong mga ilan sa mga taga-suporta, Pastor Raquel Sati po ng Jesus Christ is the Prince of Peace Fellowship, na sila po ay matatagpuan sa Phase 9, mga kapatid ko, ng Caloocan City sa may lugar po ng Bagong Silang. Pinabati rin natin patuloy, mga kapatid ko, si Pastor Fidel Herrera sa lugar po ng Giginto, Bulacan. Si Pastor Arnel Romero po sa lugar po ng Malanday, mga kapatid, Valenzuela City. Sila Pastor Darson Siganay, mga kapatid ko, sa may Lingunan, mga kapatid ko, sa may Assumption Hill. Sila po ay matatagpuan dyan, mga kapatid, at sa ating mga kapatiran, mga tugang sa lugar po ng Bicol, Marahay na Aga sa Indog-Abos, mga tugang sa mga kapatiran po natin sa lugar po ng Legazpi, sa lugar po ng Inubatan, si Bishop Rod, at Pastor Aglo Saldivar. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa ating mga kapatiran, mga tagapakinig, Pastor Raul and Pastor Rejoice sa lugar po ng Goa at sa lugar po ng Irigas City. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And Pastor Meshach and Sister Kim sa lugar po ng Catanduanes. Of course, we greet our district presbyter sa Quebec, Pastor Robert Rosel, at ang presbyter ng Section 1, si Pastor Jerry Tagulabong, Quezon Section, sa area po ng Cam Norte, Cam Sur, si Pastor Rani Cometa, at ang presbyter ng Section Sorsogon, Albay at sa Catanduanes ay si Pastor Randy Rosario. Pagpalain po kayo lahat sa pangalan ng Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, ating munang pakinggan ang isang awitin, mga kapatid. I just want to praise you by IBC. Tunay nga po na magandang purihin ng Diyos kahit anuman ang sirkumstansya ng ating buhay. I just want to praise you by IBC. The Lord bless you.
Ingatan natin ang Diyos palagi, mga kapatid, na kahit ano po ang sirkumstansya ng ating pong mga buhay, tayo po ay patuloy na magpapasalamat at dadakila sa harapan ng ating Panginoon. So sa ating mga tagapakinig at ay kayo po may mga prayer request at meron kayong mga nais pong batiin, ay inyo pong kayo po maglagay ng comment box sa ating comment box ng inyo pong mga panalangin o mga prayer request. Pag ito po sa bandang dulo ng ating pong palatuntunan, ay ito po ay ating pong mabigyan po ng pagkakataon, mga kapatid. Again, sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay merong mga Bluetooth speaker, kayo po ay mga component o ano man tawag sila pong media set, ay palakasan nyo po para makapakinig po ang inyong mga kasambahay at ang ating mga kababayan upang sa pamamagitan po ng ating palatuntunan ay magkaroon po sila ng pag-asa at magkaroon po sila ng tinatawag na kalakasan sa harapan po ng ating pong dakilang Diyos. Amen. So sa walang pagtatagal, mga kapatid, tayo po'y darako na po sa salita ng ating Panginoon upang tayo po ay tumanggap ng kalakasan at biyaya sa harapan po ng ating pong dakilang Diyos. Puri ng Panginoon. Sa aklat po ng Efeso Kapitulo 3, talata po ay 20, ay babasahin ko po ang isang pagkakataon sa banal na kasulatan na ganito po ang ating mababasang bahagi, mga kapatid ko, sa salita ng Diyos. Efeso 3, 13 at pagkatapos po ay 20. Sabi sa 13, kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob, dahil sa kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, yamang ito'y sa kabutihan ninyo. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpa kailanpaman. Again, sa Diyos na nakagagawa o makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Purihin ang ating pong Panginoon. Sa araw nito, mga kapatid, lahat po tayo ay maraming inaasahan sa Diyos at maging sa buhay. At minsan nakakaranas tayo ng kalungkutan, nakakaranas tayo ng pagkabigo kapag yung ating mga inaasahan ay hindi nagaganap. But today, let us allow God to speak to us through His Word na ang ating pong aasahan o yung ating pong kinikilalang gagawin kilos ng Diyos sa ating buhay ay yan po ang gagawin ng Panginoon according to His power and might that is in us o nasa ating lahat. Kaya sa araw nito, ang ating pagsang pagbubulay-bulayan ay pinamagatang above our expectations. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. So lahat tayong mga tao po at mga individual, lahat po tayo ay may mga expectations sa ating buhay. Meron tayong mga ninanais na mga bagay na mangyari sa atin. Ngunit madalas ang mga bagay na nagaganap na hindi nangyayari sa ating inaasahan, ito po ay nagdadala ng pagkabigo o what we call disappointment. At madalas kapag tayo po ay nadi-disappoint, we tend to question God, ating pong natatanong ang Diyos, at maging ang mga nangyayaring circumstances sa ating buhay ay tayo po napapatanong, Panginoon, bakit pinayagan mo ang mga bagay nito sa buhay namin? O bakit merong karamdaman, Panginoon? Bakit nagkaroon ako ng karamdaman? Bakit ako'y nadamay sa ganitong circumstance ng pandemic? Nawalan ako ng trabaho. At kung ano-ano pang mga circumstance na meron po kayo o tayo ngayong araw, lahat tayo ay minsan nakakaranas na tinatawag na disappointment sapagkat ang mga bagay po kasi ay inaasahan natin mangyari ayon sa ating nais na gawin o ikangay sa ating sariling kaisipan na iba naman sa gusto ng ating pong Panginoon. Sabi nga, ang talagang labanan sa ating buhay o sa ating isipan is not what happens to us, but how we respond to what happens to us. Ang labanan sa buhay o sa pag-iisip para maunawaan natin ang mga nagaganap sa ating buhay ay hindi po sa mga bagay na nangyayari sa atin actually, pero how we respond o paano tayo tumugon sa mga nangyayari po sa ating mga buhay. I'm here to tell you, mga kapatid at mga kababayan, kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon na ang lahat ng ating mga pinagdaraanan, God is in control. Ang Diyos, mga kapatid ko, ay may panghahawak at ang kalooban ng Diyos ang palaging nakapangyayari sa ating buhay. Then, walang dahilan para tayo po ay malungkot. Walang dahilan, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng pagkatanong sa ating pong mga kaisipan. Ang mensahe nito, mga kapatid ko, ay nabuo ay upang tulungan ang sinumang nakikinig ngayong umaga na tayo po sa panahon ito ay lalo pong magtiwala sa Panginoon. Na sa panahon ito na lalo po natin isipin ang tinatawag na gagawin pa ng ating pong dakilang Diyos. Sabi ko nga, pagkagising ko kaninang umaga,
ay kinausap ako ng ating Panginoon that we really need to focus on the good things of God. Na tayo po'y mag-aral na ating ituon ang ating kaisipan sa mabubuting bagay, mga kapatid, na ginagawa ng ating po dakilang Diyos. Alam niyo po ba, maging ang mga dakilang mga tao sa buhay at maging sa salita ng Diyos, sila po ay nakakaranas ng mga bagay na iba sa kanilang inaasahan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga lagi ko pong sinasabi pag ako'y nagtuturo ng Word of God, tell the people what is truth. Na pag naglingkod ka sa Panginoon, huwag natin silang bigyan ng false hope na pag naglingkod tayo sa Diyos na di umano, wala ng problema. Pag naglingkod tayo sa Panginoon, ay wala na tayong mga pagsubok. Ang totoo, pag naglingkod tayo sa Diyos, may problema pa rin, may pagsubok. May mga bagay na mangyayari sa ating mga buhay na trahedya. Pero itong isang bagay lamang ang tiyak, mga kapatid, na sa lahat ng mga bagay na yan na ating susuungin at ating pagdaraanan, nariyan ang Panginoon para tayo po'y saklolohan at ang Diyos ay gagawa sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa Biblia po ay makikita po natin ang maraming mga karakter at mga pagkakataon na kung saan sila po, mga anak ng Diyos, ay nagtitiwala sa Diyos. Sila po ay nagkakaroon ng malalim na pag-asa sa Panginoon. Pero iba sa nangyayari ang kanila pong nararanasan. Nevertheless, makikita natin sa kanilang buhay, lalo na kay Pablo na ating pinakabatayang buhay at talata ngayon, na sa halip na siya po'y malungkot, sa halip na siya po ay magkaroon ng agam-agam, ay lalo niyang pinupuri ang Panginoon sapagkat alam niya ang Diyos may layunin sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan ko at mga kapatid, ano pa mang bagay na nagaganap sa ating pong mga buhay ay merong layunin ang ating pong dakilang Diyos. Sa lahat ng bagay na nagaganap sa ating mga buhay, God is at hand. Ang Diyos ay nasa control, mga kapatid, na kung tayo po ay magtitiwala sa kanyang purpose, sa kanyang layunin kung bakit nangyayari ang mga bagay nito, ay salip na tayo po ay magtanong, salip na tayo po ay maghinanakit, ay patuloy po tayong aasa na balang araw ay lalabas ang mabuting dahilan ng ating pong Panginoon kung bakit nangyayari ang mga bagay nito sa ating pong mga buhay. Nais ko pong sabihin sa inyo, God is always greater than the circumstances of our lives. Ang Diyos ay higit sa mga circumstansyang dumarating sa ating pong mga buhay. Do you really believe that our God is in control? Sabi nga, mga kapatid, sa lesson ito, throughout this lesson, ay maririnig niyo po na minsan madaling sabihin, yes, I believe God is in control. Pero pag ito'y ating isinabuhay, ito'y ating isinagawa sa ating buhay, marami na pong nabibigo dito, marami na pong nagkakamali dito because they question God kapag ang mga bagay na nangyayari ay iba sa kanilang inaasahan. But I am here to tell you, mga anak ng Diyos, anumang bagay na tungkol sa atin na pinapayagan ng Panginoon, purihin mo siya, pasalamatan mo siya, dahil alam natin lahat ng ito ay hindi papayag ang Diyos na sa dulo ng ating circumstansya, naroon ang kalungkutan, naroon ang kabiguan. Lahat ng circumstansyang daraanan natin, sa dulo nito, naroon ang kagalakan, naroon ang tagumpay, naroon ang pagpupuri sa harapan ng ating Panginoon. Everybody say Amen. Ang Biblia po, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin, na binasa natin kanina sa Efeso, Kapitulo 3, talata po ay 20, na ang Diyos ay kayang gawin ang mga bagay higit sa ating hinihingi at sa ating pong iniisip ayon sa kapangyarihan niya na kumikilos sa ating pong mga buhay. Kaya huwag po tayong mawala ng tiwala, huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay hindi pa tapos. Ang Diyos ay may gagawin pa. Isa po sa natutunan kong Bisayan word. Nung ako po ay nasa Cebu. Hello, Pastor Ernie Gikila, na belated happy birthday sa iyo kahapon. Ating District Presbyter ng Eastern Visayas District. Di pa ni mao. Hindi pa tapos ang ating Panginoon. Napakagandang kasabihan Bisaya. Di pa ni mao. Hindi pa tapos ang Panginoon. Greater things are yet coming. The best is yet to come. Now, ang unang pong nais ko pong bigyan unawa sa inyo tungkol sa expectation sa ating Panginoon. Dapat yung maintindihan sa buhay na ito, o lalo sa Diyos, anything is possible. Everybody say, anything is possible. Ibig sabihin, mga kapatid, sa mundong ibabaw na ito, lahat ay pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari ang magandang sirkumstansya at pwedeng mangyari ang hindi magandang sirkumstansya. Pero isang bagay ang nakatutuwa sa ating Panginoon. God can turn your
your evil circumstance, your bad circumstance into a good circumstance. Kayang gawin ng Diyos ang pangit na circumstansya ng iyong buhay patungo sa magandang circumstansya kung tayo po'y matututo lamang magtiwala at patuloy na nating panghawakan ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Alam nyo, minsan kasi tayong mga tao, meron tayong ugali, lalo pag nababasa tayo ng libro, nanonood tayo ng mga istorya, mga pelikula, at kung ano pa mga bagay may tinatawag na sequence. Ang gustong-gusto natin kaagad malaman yung ending ng ating binabasa. Gusto natin kaagad malaman ano bang mangyayari sa dulo ng ating buhay. Kaya naiinip tayo. Kaya nga lagi kong sinasabi about our lives at pagtungkol sa ating buhay. Palaging sinasabi ng Diyos ang kanyang mga pangako. Palaging niyang sinasabi ng Diyos na pag magpapatuloy ka, magtatagumpay ka. Kung magpapatuloy ka, maliligtas ka. God doesn't tell us ano yung mangyayari sa proseso o sa tinatawag na kalagitnaan ng mga pagdaraanan natin for us to learn to trust Him or magtiwala tayo sa kapamaraanan ng ating Panginoon. Sabi ko nga, kung niloob ng Diyos lahat ng bagay na mangyayari sa buhay natin, Brother Mark, Sister Rose, Brother Gerald, ay ipapakita na sa atin ng Panginoon. Lahat sa atin aayaw kaagad. Siguro kung ipinakita ng Diyos sa mga apostol bilang tao, na makikita nila marami sa kanila sasaktan, marami sa kanila ay hahagupitin, ang iba sa kanila ay ikukulong, ang iba sa kanila po ay sabihin na nating mamamatay. Marami bilang tao, ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Marami sa kanila, ayaw na po nilang gawin ang kalooban ng Diyos. Nevertheless, God designed life na hindi mo alam kung anong pagdaraanan mo, hindi mo alam kung anong mararanasan mo sa araw-araw ng iyong buhay, pero itong mabuting bagay, dahil ang Diyos ay in control. Ang Diyos ay may kaparaanan. Hindi man natin malaman ang mga mangyayari araw-araw sa ating buhay, but we know something good will come out of this. Maraming magagandang bagay ang magaganap basta magtitiwala tayo sa Panginoon. Sabi nga, hindi natin kailangan maunawaan palagi ang proseso ng Diyos. But we just need to trust the process of God. Hindi po tayo inaasahan ng Diyos maintindihan ang proseso ng Panginoon palagi. Bagkus, ang kailangan lamang natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya sabi nga ng Bible, trust in the Lord with all of your heart and lean not unto thine own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Bakit po sinabi ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng talatang ito? Sapagkat alam ng Panginoon tayo mahilig magtanong, mahilig tayong gusto detalyadong sequence ng gusto nating mangyari sa ating buhay. Pero iba ang Diyos. Yes, sa isipan ng Diyos, alam niya ang mga mangyayari. Sa isipan ng Diyos, alam ng Diyos ang pagkakasunod-sunod na magaganap sa ating mga buhay. Pero hindi niya lahat sinasabi upang matuto tayong sumunod at matuto tayong magtiwala sa harapan ng ating Panginoon. So ang circumstances ay mararanasan natin lahat sa ilalim ng ating pong thought sa lesson na ito that all things are possible. Dapat natin maintindihan, dumaraan tayo sa iba't ibang circumstansya ng ating pong mga buhay and we don't even know what are the things that are going to happen sa ating pong mga buhay. At dito pumapasok ang maraming disappointment sa mga tao, whether mananampalataya o whether kumikilala o nag-aaral pa lamang kumilala sa Panginoon. Sapagkat gusto kasi nating mangyari ang mga bagay ayon sa gusto nating asahan o gusto nating mangyari. Sabi ko nga mga kapatid, ang magplano ay isang mabuting bagay sa ating mga buhay. Pero dapat maintindihan natin, the reason why we are planning because we are expecting o kahit papaano meron tayong calculated na pamamaraan para meron tayong makikitang resulta ng ating plano. Pero sabi nga, ang isang matalinong nagpaplano ay palaging mayroong options. Everybody say options. Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya kapag nagpaplano, lagi po siyang mayroong plan A, plan B. Paano? Ito ang gagawin natin sa ganitong aspeto, sa plan A. Pag hindi nangyari, punta tayo sa plan B. Para tayong mga tao ay laging meron tinatawag na ibang mga option o iba nating mga pwedeng gawin kapag ang mga bagay ay nangyari sa hindi natin inaasahan. That's why sabi nga, lahat ng pros, lahat ng cons, lahat ng pwedeng magyari ay atin nang isipin upang sa gayon mapagandaan natin ang totally na pwedeng maganap mga kapatid. Pero sabi ko nga, kahit anong galing ng ating plano, kahit anong husay ng ating pong pagpaplano, pag hindi ito lulubin ng ating Panginoon, hindi ito papangyarihin ng Diyos, lahat ng ating mga plano ay baliwala. That's why every time meron tayong mga desire, every time na meron tayong gustong gawin sa Diyos, meron gustong gawin sa ating buhay, meron tayong gustong gawin sa ating buhay, pamilya, kung tayo may pamilya, lahat ng ito ay magandang isang guni natin sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. For us to rejoice, for us mga kaibigan ko at mga kapatid ay magdiwang, magpuri sa Panginoon, ay magandang ito po ay ating gawin na ang lagi nating sinasabik, mangyari Panginoon, hindi yung plano ko, kundi ang kalooban mo mga kapatid.
It is an experience for us all na tayo po ay may mga bagay na inaasahan na sana ay ganun mangyari pero hindi nangyayari sa ating inaasahan. Kaya lagi natin magandang sabihin, Lord, mangyari po sa araw na ito ang kalooban mo, hindi ang gusto ko. Dahil kung ang gusto ko ang mangyayari, sana gusto ko po, Lord, smooth, gusto ko ganito sana. Pero sometimes hindi ganun ang gusto ng Diyos. Kaya kung ano man ang kapahintulutan ng Diyos, we will just praise Him. We will just thank Him, oh God. We will just bless our Lord. Sapagkat alam natin, ito po ang nais ng Diyos na maganap sa ating pong mga buhay. Wala nga anyang nakakaalam ng 100% ng pwedeng maganap sa ating pong unahan o sa ating pong mga buhay. Pwede tayong magkaroon ng tinatawag na konting paghuhula o pwedeng pag-guess ng ating mga pwedeng gawin. Pero nevertheless, mga kapatid, madalas di pa rin nangyayari ang mga bagay ayon sa ating pong mga buhay. Na isang bagay pong magandang makapagpalakas ng ating buhay at pananampalataya, our God does not make mistakes. Ang Diyos natin ay hindi nakagagawa at hindi kailanman siya nagkakamali. Everything about us, everything about this world is the process of a wise God. Ito'y proseso ng isang matalino at pantas na Diyos. Hindi po ang Diyos nagdadalawang isip. Laging lahat ng kanyang ginagawa firm, final, at ito po ay nagaganap ayon sa kanyang kapamaraanan. Kaya mahalaga bilang mga anak ng Diyos, bilang mga taong gustong maging maligaya sa outcome ng ating mga dinidesire o gustong mangyari sa ating buhay, let God have His way. Let God, mga kapatid ko, mapangyari ang kanyang gusto sa ating pong mga buhay. Ang dahilan, katulad ng sinabi ko po kanina, na marami po na tayo po ay po'y nabibigo sapagkat gusto kasi nating mangyari ang mga bagay ayon sa ating sariling kalooban. Let God have His way, mga kaibigan ko at mga kapatid. Very important bilang mga anak ng Diyos na gusto po na ang kalooban ng Panginoon ay mangyari sa ating mga buhay, ay tayo po mga anak ng Diyos ay magkaroon ng tinatawag na expectation sa ginagawa ng ating pong Panginoon. And we expect it according to the plan of God. Now, may nabasa po kong storya. Ito po'y isang storya na pwedeng gamitin ituro sa pangangaral, mga kapatid. Sapagkat guys ko pong sabihin sa inyo, mga anak ng Diyos, sa katunayan, ang mga bagay na hindi magandang nangyayari sa ating buhay, sa totoo, hindi po natin alam yung mga failure, yung mga pains, yung mga bagay na hindi maganda na dumating sa ating buhay. Hindi kaya ito po ay niloob ng Panginoon para i-ready tayo ng Diyos sa mas magandang mga bagay sa ating mga buhay. May mga babanggitin ako mga character sa banal na kasulatan na sila po ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, pero iba ang dinanas nila dahil sa paglilingkod nila sa Diyos. Yung pala, inihahanda sila ng Panginoon sa greater things o mas magandang bagay sa ating mga buhay. Kaya kung may nakikinig ngayon, nabigo ka, yung mga pinaplano mo, hindi nangyari ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos because at the end of the day, at the end of this darkness, at the end of this pandemic, at the end of your failure, may magandang bagay o higit na bagay pa ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ako'y natutuwa dito sa isang istorya na nabasa ko. Kaya nga, istorya po ito, hindi ito totoong nangyari. But this story ay tayo makapagbigay sa atin ng unawa tungkol po sa ating paksa. So I've read of a story about sa tatlong magkakaibigang mga puno. Alam naman natin, ang puno naman, hindi na magsasalita yan. But for the sake of a story, ay nilagyan po ito ng buhay. So meron tatlong magkakaibigang puno na sila po ay nangangarap na isang araw ay magamit sila ng dakila o people will use them into a greater thing o sa isang greater use In other words, kung sila po ay tanggap nila na sila ay puputulin, tanggap nila na sila po ay aalisin sa kanilang mga roots. Pero gusto nila kung gagawin din lang sila ng mga tao ay sana ay yung bagay na hahangaan din naman sila. Okay? So ang yung unang puno ay pinutol na. Pero alam niyo po, nalungkot siya mga kapatid ko sapagkat siya po ay nagulat dahil matapos siyang putulin, siya po ay ginawa pong isang pong tinatawag na box. Siya po ay ginawa pong kainan ng mga hayop sa isang sabsaban. Kaya sabi niya, bakit naman ako ginawa ng nagputol sa akin? Ano ba naman ang pakinabang? Gagawin lang pala akong lagayan ng tubig o pagkain ng mga hayop doon sa may sabsaban o yung sa tinatawag na kulungan o lugar na kung saan tinatago o nilalagay po, baga parang kamalig. Pero laking gulat po ng punong ito na unay na nalungkot sapagkat ginawa lang siyang kainan o inuman ng mga hayop ng isang araw
meron pong dalawang mag-asawang tumuloy doon sa kanya pong lugar at yan po ay si Maria at si Jose. At pagkatapos siya po ay nilagyan ng dayami at doon siya nagalak. Bagamat siya pala ay ginawang kainan at inuman, mga kaibigan at tagapakinig, mga kapatid ko ng mga hayop, balang araw pala ay gagawin siyang tinatawag na crib, mga kapatid ko, or kuna, mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Wow, ang galing, ano? Akala ng punong ito ay mababang paraan, uri ang gagawin sa kanyang klase o sisidlan. But one day, ang Panginoong Jesus nung siya'y baby, nilagay po siya doon. At siya po'y natuwa sapagkat naging higaan siya ng ating Panginoong Jesucristo. Then, the second tree, mga kapatid, ay pinutol din. And eventually, mga kaibigan ko at mga kapatid, siya po ay pinutol at pagkatapos siya po ay ginawang bangka. At katulad ng unang puno, nalungkot siya. Akala ko gagawin akong isang lamesa, dadalhin sa palasyo. Pero gagawin lang pala akong tinatawag na gamit bilang bangka para ikala po'y gawing lagayan ng mga nahuhuling isda. Naku, napakalasa pa naman ng mga isdang nilalagay sa akin. Purihin ang ating pong Panginoon. Pero alam nyo, isang araw, merong isang Jesus na sumampa sa kanyang sarili o sa kanya bilang bangka at doon ay nangaral ang ating Panginoong Jesucristo. If you have time, obserbahan nyo, many times the Lord was using the boats para mangaral sa crowd, lalo kapag sila po'y nasa dalampasigan. And eventually, ginagamit din po yung tinatawag na bangka para makatawid sila sa ibang lugar para makapangakay. Masaya po yung tinatawag na pangalawang puno. Akala niya gagawin lang siyang lagayan ng malansang isda. But eventually, the Lord used that tree at ginawa po siyang vessel para makarating kung saan po pinapangaral ang salita ng Panginoon. And then the third tree, mga kapatid ko, ang pinutol na. At siguro sa isip nila, mas maganda ang kahinatan ko. Marahil gagawin ako isang bagay na ikapupuri, isang bagay na magiging sikat ako at pag-uusapan. Pero nagulat po ang pangatlong puno na ito, mga kapatid, sapagkat matapos po siyang putulin, siya po ay ginawang courting cross. Ang sabi niya, ang pangit naman ng paggagamitan sa akin, gagawin pala akong krus, gagamitin pala akong lugar kung saan doon ay dahan-dahang pinapatay ang mga may kasalanan sa lipunan. Pero little did this third tree knows na balang araw sa kanya mismo ipapako ang ating Panginoon. Imagine, mga kapatid, sa isipan niya, siya gagawing pakuan ng mga makasalanan, kriminal. Pero little did know, this tree, the third tree knows, na balang araw siya po ang paglalagakan at doon ipapako si Kristo Jesus at doon babayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Grabe, Katulad ng mga puno ito, bagamat storya lang ito, I like this story, na marami tayong inaasahan na sana ganito mangyari sa buhay ko, sana makapag-asawa ko ng mayaman, maging maganda ang buhay ko, nakapagtapos ako, ganito sana mangyari sa buhay ko, na madalas ay hindi ganun ang nangyayari sa totoong buhay. Nevertheless, hayaan mo lang ang proseso ng Panginoon, hayaan mo lang na ikaw ay magtiwala saan tayo dinadala ng Diyos because alam ng Diyos ang magandang buhay sa ating unang. Purihin natin unang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, blessed be the name of the Lord. Hindi pa man natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga Panginoon ito. We just need to trust God na ang Panginoong Diyos ay may magandang layunin o gagawin sa atin pong mga buhay. Kaya mahalaga bilang mga anak ng Panginoon na kahit anong nangyayari sa ating buhay, we need to appreciate, we need to thank God. Salamat sa Diyos may nakakain ka pa. Salamat sa Diyos may trabaho ka pa. Salamat sa Diyos may pamilya ka pa. Salamat sa Diyos wala kang karamdaman. Wala ka sa ospital. Walang tubo na nakalagay sa iyong lalamunan. Salamat sa Diyos ikaw ay nakahihinga pa, nakakaamoy, nakakalasa. Bakit po? Dahil may magandang layunin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi man, sabi ko nga, hindi man katulad inasa mo, masarap palagi ang pagkain. Hindi po, lagi nang inasa mo, naging maganda ang lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo. Pero itong maganda, alam natin, may gagawing mabuti at dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Huwag po tayong agad sumuko kapag ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay iba sa inaasahan natin, mga kapatid. Again, I tell you, may Diyos tayo. Again, I tell you, yung Diyos na makapangyarihan na nasa ating kalagitnaan, na nasa ating buhay, ay merong magandang gagawin, Panginoon, ang Panginoon sa lahat ng bagay sa ating pong mga buhay. Now, dapat ko pong ipaunawa sa inyo na God can do great things in us, not just for us. Ang Diyos ay maraming magagawang dakilang bagay
mismo sa ating pagkatao. Mismo sa loob ng ating pagkatao, not just for ourselves. Alam niyo po ba, ang una-una kasing dinidevelop ng Diyos para maranasan natin ang dakilang mga bagay sa ating unahan is ang ating mga sarili. Can I ask you this question, my brothers and my sisters, at sa mga nakikinig? Minsan ang taas-taas ng ating inaasahan sa buhay. Pero ang tanong, are we prepared? Handa ba tayo sa mga dakilang bagay na inaasam natin sa Panginoon? Sabi ko nga, alam niyo, maraming tao ang taas ng pangarap. Kaya kahit sa Biblia, mababasa natin, ang gagawing paggamit sa atin ng Diyos ay depende sa level ng pananampalataya na meron sa atin. Ay, sinasabi, gusto mo ng miraculous ministry, eh mag-pray nga lang ng 1 oras, hirap ka. Gusto mo ng miraculous ministry, hindi ka nga nag-aayuno. Wala pang 1 araw ang fasting mo, parang mamamatay ka na sa gutom. Paano tayo gagamitin ng Panginoon yan? Gusto ko pong sabihin sa inyo, God allows the circumstances, the difficult circumstances sa buhay natin for us to be prepared sa greater things ng buhay natin sa unahan. Kaya alam nyo mga kapatid, salamat sa mga magulang, salamat sa mga taong nauna sa atin sa buhay. Because sa kanilang mga hirap at mga sakripisyo ay nakita natin ang mga bagay na magandang nararanasan natin ngayon. Sila muna yung nagdusa, sila muna ika nga po ang nagtiis para sa atin. Kaya dapat ang mga anak lagi magpasalamat sa magulang. Because pagdating sa anak, medyo hindi na mahirap. Imagine, ang magulang ang nagtayo ng bahay, ang magulang ang nag-ipon para makapag-aral ka. Then ikaw naman anak, tumbasan mo, mag-aral ka namang mabuti, ayusin mo. Ipangako mo sa iyong sarili, sa iyong magulang. Peres, huwag ka mag-aral, tatapusin kong pag-aaral ko. Makapaghihintay ang love life, talagang patutunayan ko, sasabitan niyo ako ng medalya because ayaw kong biguin ka. Ano niyo, ang ganda ng kaisipan na ganyan, kung yan ay sa Diyos natin ilalapat o i-apply, no? Na hindi natin bibiguin ng Diyos, na lahat ng kanyang binibigay na lakas, binibigay na pananampalataya, gagamitin natin sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Now, dalawang character sa Bible ang ipapakita ko sa inyo that really suffered in life. Mind you, itong dalawang karakter na itong babangitin ko sa inyo, mga matapat na lingkod ng Panginoon ito. But God allowed sufferings na dumaan sila sa maraming paghihirap, hindi dahil sa hindi sila mahal ng Diyos, because God through these sufferings ay inihanda sila ng Diyos sa greater things. Alam niyo mga kapatid, sabi nga, there are people that God has prepared for greater things. May mga taong pinadaan ng Diyos sa mahirap na sirkumstansya ng buhay. Because in the near future, God will use the difficulties na nasanayan mo. God will use the difficulties na napagtagumpayan mo sa isang greater cause, sa isang greater na gawain, sa isang greater na sabi natin, leadership na paggagamitan mo ng iyong mga hirap. Kaya kung ikaw ay nakakapakinig ngayon at nakakaranas ka ng mga hirap, nakakaranas ka ng kalungkutan, nakakaranas ka ng gutom, nakakaranas ka ng panglilibak, nakakaranas ka ng allow God. Salamatan mo na maranasan mo yan. Because in the near future, you will thank God na dahil sa mga pinagdaanan mo, naging matibay ka, maging maunawain ka, naging malakas ang iyong pananampalataya. Kaya hayaan mo lang ang Diyos sa pinagdaraanan mo. Ang unang sa listahan ko, mga kapatid, wala tayong lalayo. Mismo itong si Pablo. One of the characters that I really love, of course, above, higit sa ating Panginoon, siyempre, ang Panginoon lang muna. Of course, pangalawa si Pablo sa Bagong Tipan. Alam niyo si Pablo, mga kapatid, grabe po itong lingkod ng Diyos na ito. Isa lang naman ang lingkod ng Diyos na kahit anong hirap, isa-isa niya sa 1 Corinthians chapter 10 and 12, kung ano yung mga sufferings na dinanas niya, para lamang maipangaral ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Pero alam niyo, nakakatuwa itong si Pablo, mga anak ng Diyos. Alam niyo ba, si Pablo pa nga ang nagbigay ng pagpapalakas loob. Basahin nga natin ulit ang Ephesians chapter 3 verse number 13. Nakakatuwa. Sabi ko nga mga kapatid, if God allows you na makaranas ng mga bagay na yan sa buhay mo, kabiguan, kalungkutan, mga kapatid ko, balang araw, ikaw ay gagamitin ng Diyos sa mga taong dadaan pa lang sa kabiguan, kalungkutan, at mga paghihirap, mga kapatid. Sa ngayon, di mo yan maintindihan, di mo ma-appreciate, but in the future, sa tamang panahon, mapagpapasalamat mo sa Diyos, salamat tinuruan mo ako magtiis, salamat tinuruan mo ako magmahal, tinuruan mo ako magpatawad, ngayon naintindihan ko. Kaya pala, pinadaan mo ako sa bagay niyo for me, na magamit ako, Panginoon, para sa kalakasan ng iba. Tingnan niyo si Pablo, di ba? Si Pablo nakabilanggo. Si Pablo nakaranas magutom. Si Pablo nakaranas bugbugin. Si Pablo nakaranas hagupitin. In other words, name it, lahat ng suffering na naranasan na pwedeng maranasan ng tao because of the Lord Jesus Christ, naranasan ni Pablo. And of course, pag ikaw ay dumadaan sa ganyan, anong expectation mo? Di ba, lagi mo inisip, sana palakasin ako ng mga tao, sana palakasin ako ng mga kapatid. Alam niyo, napansin niyo, pag ituturo ako palagi, I always include the pastors.
in my teaching. Kasi minsan ang mga pastor, kung hindi tayo mag-iingat mga kapatid, we are taking granted. We are taking granted of our pastors. Si pastor, mayaman naman yan. Si pastor, mukha namang malakas yan. Si pastor, matipuno ang katawan. Siguro, kaya naman yan siguro ang problema ng church. Hindi po ganun. Bagamat ang pastor, pag nangaral yan, palaging pinalalakas kayo, palagi po kayong pinapalaanan na parang wala siyang problema. Hindi nyo alam, may mga pinagdadaanan po ang inyong mga pastor. Kaya maganda, nangangamusta naman kayo sa pastor. Sabi ko nga, dapat kung paano si pastor araw-araw, pinakamusta, kumain ka ba? Pinakamusta, araw ka na lang. Maganda si pastor kada umaga, no? Mga taga-TMC. Sana naman pag umaga, unahan niyo ako, pastor, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Pastor, kamusta ang renta ng simbahan? Ang sarap ko yung mapakagano'n ganun mga kamustahan. Mga kapatid, pastor, ano bang pwede kong ay kaganda pag ganyan ang mga kapatiran, ay walang pastor ang malulungkot, walang pastor ang malulumbay sa kanyang buhay. Pero si Pablo, kakaiba, ano po, mga pastor, mga leader ng Panginoon, makinig po kayo. Sa halip, naasahan niya na siya po ang tumanggap ng pagpapalakas galing sa ibang mga Kristiyano. Sa Efeso 3:13, basahin ni Brother Mark ng malakas, siya pa nga ang nagpalakas loob ng mga kapatiran. Efeso 3:13. 13, kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayo sisiraan ng loob. Sabi ni Pablo sa mga kapatiran, hinihiling ko na huwag kayong panghinaan ng loob o masiraan ng loob. Dahil sa kahirapan, tinitiis ko alang-alang sa inyo. Yamang ito'y sa kabutihan. Sabi ni Pablo, huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil sa nakita ninyo at nabalitaan yung paghihirap ko dahil sa paglilingkod sa Diyos. Bagkus, kayo ay maging malakas sapagkat ginagawa ko ito para sa kabutihan ninyo. Kaya nga sabi ko, kami mga pastor, pag kami humarap sa inyo, pag nangaral kami, hindi nyo mararamdaman may problema kami. Hindi nyo mararamdaman mga kapatiran na mga pastor nyo nangangailangan din. Meron silang mga personal needs. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nabanggit ko sa inyo sa GC, pagkanong kailangan natin until Friday. Iniiyak ko yan sa Panginoon dahil nga po sa apektado ang mga kapatid. Iniiyak ko yan sa Diyos pero hindi ako nawawala ng tiwala na ang Diyos, tayo po ay tutulungan ng Panginoon sa halaga na binanggit ko po sa inyo mga kapatid. Until Friday, I am praying that amount will be provided by the Lord. Mga kapatid, at gusto ko pong sabihin sa inyo mga anak ng Diyos, kaya kami nagpapakalakas ng mga pastor, kaya kami nagpapakatibay upang ito'y sa kapakinabangan para kayo po'y huwag din mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Grabe si Pablo, Brother Mark, Sister Rose, Mrs. Father Gerald. Siya po ang dapat palakasin, siya po ang dapat dalawin, siya nga po ang dapat makaranas na siya po'y pinapalakas ng mga kapatid. But not all, because no God. Si Pablo, he knows the power of God. Si Pablo, alam niya yung kapangyarihan ng Diyos na umiiral sa kanyang buhay. Kaya nabaliktad, sa halip na siyang magpalakas. Siya po ang palakas, brother, siya po ang nagpapalakas loob ng ating mga kapatid. Kaya mga anak ng Diyos, si Pablo ay napakagandang tularan sapagkat dito natin makikita na talagang siya po ay isa sa magandang halimbawa ng taong ang kanyang expectation ay sa Diyos talaga. At kung ano yung inasahan niya sa Diyos, yun ang kanyang inaantay na gagawin ng ating Panginoon. That's why, walang masamang umasa sa Diyos. Lord, alam ko hindi mo ko pababaya. Alam ko kakain ako. Alam ko mababayaran ko ang mga bayarin. Alam ko makapag-aaral ang mga anak ko. Alam ko gagaling ako. Alam ko matatapos din ang pandemic nito. Kung ganyan ang expectation mo, God will give it. Hindi nga lang sa paraan na iniisip mo. Pero lagi mo sasabihin, Lord, hindi sa paraan iniisip ko. Pero sa kaparaanan mo ating Panginoon. Palapakan po natin muna ang ating Panginoon. Pangalawang karakter sa Bible ay matatagpuan natin sa lumang tipan. Ang pangalan ay si Jose. Ang ganda ng buhay niya siya, no? Si Jose, nanaginip, na balang araw magiging ruler siya. Even ang kanyang mga kapatid sa laman, magulang, ay dalang interpretation nun. Someday, he will rule them, mga kaibigan at mga kapatid. Nevertheless, iba sa inaasahan ni Joseph. Siguro sa isip ni Joseph, siguro ito po ay magiging madali lang. Siguro ako'y bibigyan ng Diyos ng trono, pero hindi. Ano ang pinagdaanan ni Jose? Pinagsilosan ng mga kapatid. Binenta sa mga Midianita. At yung mga Midianita, binenta naman siya kay Potiphar sa Egypt. Si Potiphar ay bagamat nagtiwala sa kanya, sinira ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng maling balita na muntik na raw niyang gahasain ang asawa niya, si Sulaika. At doon sa prison, sa bilangguan, ay talaga namang nakasama niya ang lahat ng matitindihang krimen. And eventually, si Joseph, mga kaibigan ko at mga kapatid, ay nag-suffer bilang totoong bilanggo. Pero alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo,
Nakakatuwa ang Diyos natin. God will never, hindi ka po ikukulong ng Diyos kung anong pinaggaanan mo. Hindi ka po ikukulong ng Diyos kung nagkamali ka, nagkasala ka, anumang bagay na naranasan mo. Ang tao lang naman ang naglalagay ng box. Yan, makasalanan yan. Yung tao na yan, nagkasala yan. Yung tao na yan, babaero yan, lalakero yan, bakla, tomboy yan. Yung tao na yan, magnanakaw yan. Yung tao na yan, mamamatay tao yan. Yung tao na yan, ganito yan. Yan ang tao. Kinukulong tayo kung ano tayo sa nakaraan. But our God is different. Pag tinignan tayo ng Diyos, ang tinitingnan niya kung ano ang kanyang plano at kanyang layunin sa buhay mo. Pag tinitingnan ka nga niya, hindi kanya tinitingnan na Mark na magnanakaw, Mark na ganito. Ang tinitingnan niya, Mark na gagamitin ko, Mark na pagpapalain ko, Mark na matapang sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya mahiya ang mga tao na humatol ng kapwa. Mahiya naman ang mga tao at maging Kristiyano na napakabilis humatol sa kanilang kapwa na ika nga po, ang Diyos nga ay nilalagpasan niya ang ating mga pagkukulang at kamalian. Mga kapatid, imagine, not in the way Joseph thinks na easy, na siya po'y pupunta lang sa isang trono at maghahari. But the process of God is different. Kailangan niyang makulong. Kailangan niya, kung hindi siya makukulong, hindi niya makikilala yung taong nagsisilbi ng alak sa parao, na yun ang magpapakilala sa parao, mga kapatid, patungkol kay Jose. Kaya huwag tayong magtanong kung bakit kailangan nating danasin ito, bakit kailangan nating daanan ito, o bakit kailangan nating makilala ang mga tao nito sa buhay natin. Hindi nyo alam, these people ay mayroong magandang puwang, magandang tinatawag na kontribusyon sa magandang gagawin ng ating Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi sa mga kapatiran, kung sino man ang mga tao na pinapadaan sa buhay mo, ay isipin mo, mayroong silang tinatawag na ambag sa kung ano ang magiging magandang buhay mo. Thank God for parents. Thank God for friends. Thank God for good friends and bad friends. Thank God for good Christians and bad Christians. Mga kapatid, lahat ng ito, pasalamatan natin because along the way, you will thank the Lord na ito po ay pinaranas ng Panginoon para tayo po ay makaranas ng dakilang bagay. Sabihin natin lahat, greater things are coming. Come on, shout it. Greater things are coming. Ang mga dakilang bagay ay darating, mga kaibigan at mga kababayan, at pangyarihin natin ang gusto ng ating pong Panginoon. Kaya nga sa dulo ng confession ni Joseph, nagpakilala na po si Joseph. Mga kapatid, Genesis chapter 50 verse 20. Basahin na natin yun, Brother Mark. Grabe ano? Sa isipan ng mga kapatid ni Jose, masama ang ginawa nila. Pero tingnan mo ang kaisipan ng isang taong naiintindihan ng plano ng Panginoon. Sa isipan nyo, masama ang ginawa nyo sa akin, pero sa Diyos, ito ay para sa ikabubuti ko. Genesis chapter 50, verse number 20. 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Masama nga ang ginawa nyo sa akin. Subalit, pinahintulot iyon ng Diyos. Grabe ano? Dali, dandan. Ipinahintulot ito ng Diyos para sa inyong kabutihan. God meant it good for us. Kaya mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng ganong klaseng kaisipan, magkaroon tayo ng ganong klaseng pag-unawa sa nangyayari sa ating buhay, hindi tayo madidisappoint sa Diyos. Hindi tayo magtatanong sa Diyos, bakit ako pa? Bakit nangyari sa akin ang mga bagay na bago? Sasabihin niyo, salamat, ako ang pinili mo makaranas nito. Salamat, pinayagan mong dumaan ako rito. Dahil balang araw sasabihin mo, dahil sa mga circumstances gumaan sa buhay ko, naging ganito ako. Thank God for the people that comes into my life. Kahit sila po ay hindi lahat naging mabuti, hindi lahat naging tama sa akin. Ang iba, hindi nagsalita ng tama sa akin. Ang iba, sinaktan ako. It's alright. Because at the end of the day, at the end of all these things, ang lagi nating pasasalamatan, magandang bagay ang mangyayari at magiging katuparan ng mga bagay na ito. Gusto ko pong sabihin sa inyo na yung mga pangit na mga circumstansya at mga buhay, mga bagay na nangyari sa buhay natin ay kayang gawin ng Diyos na nakabubuti. Kayang gawin ng Diyos na pwede kang magpasalamat. Kayang gawin ng Diyos na balang araw, pasasalamatan mo ang Diyos na dumating sa iyo ang mga bagay na ito. Kaya nga, magtiwala ka sa panahon ng krisis na ito. Magtiwala ka sa Diyos sa panahon na may mga pagsubok ka because our God can bring great things into your life. Matapos ng mga evil things, mga pains, ng mga sorrow, mga kapatid, ng mga kawalan. People left you, iniwan ka ng mga taong minamahal mo, iniwan ka ng mga tao sana ay makakasama mo sa dulo ng buhay. It's alright. Sabi nga, iwan man tayo ng lahat, wag lang ang Panginoon. Ang Panginoon lang ang manatili, magtatagumpay tayo, purihin ng Diyos. Gusto ko pong sabihin sa inyo na wag nating hayaan ang ating kagalakan, ang ating kasiyahan
ay ika nga po'y mawala dahil lamang sa mga bagay na ika nga iba sa mga inaasahan nating nangyari. Lagi nating sabihin, it's your will. Lagi nating sabihin, ito kasi ang kalooban mo, kaya tinatanggap ko. Kapag kasi gusto natin maging masaya sa buhay nito, we should always ask God. We should always say to God, Lord, mangyari po ang iyong nais. Hindi man nangyari ito sa gusto ko, pero pinagtitiwalaan kita, Panginoon, na itong nangyari nito, ito ang the best para sa akin po rin ang Panginoon. Now, isa pa po sa nais ko pong bigyan ng pansin sa inyo, not only that we need to trust God in our circumstance, we really need to allow God to control our circumstance. Everybody say control. Alam nyo, minsan bukang bibig ng maraming tao, kahit tayong mga Kristyano, lagi din siya, oh, God is in control. But ang tanong, is it really? Is it really talagang nagtitiwala ka, God is in control? Sapagkat minsan sinasabi ng ating bibig, God is in control, pero iba sa lumalabas sa ating bibig, iba sa ginagawa ng ating buhay. Bakit po? Yes, sinasabi mo, God is in control, pero iba ang ginagawa natin, iba ang ating hakbang na ginagawa. Gusto ko pong sabihin sa inyo, si Pablo, si Jose, sila po ay merong malalim na pagtitiwala sa Diyos. Galing sa pagkakilala nila kung sino talaga ang Diyos. Alam nyo kung kilala nyo po ang Diyos. Alam nyo kung sino siya at alam nyo kung anong kaya niyang gawin. Kailanman hindi mo questionin ang Diyos. Kailanman hindi ka mag-alinlangan sa Panginoon. Because our God knows what is best. Our God will do. Hindi dahil sa pinipressure natin siya, gagawa ang Diyos ayon sa kanyang kapanahunan at ayon sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Mga anak ng Diyos, do you really believe God is in control? Kung gano'n, tanggapin mo yung nangyayari sa iyo, that is part of God's control. Yung mga nangyayari sa buhay mo, that is part. Why ito yung nangyari? Because in God, that's po ang nasa steering wheel ng ating buhay. And God allows it. And God allowed it. God controlled it. Kaya nangyari ito sa ating pong mga buhay. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang Diyos walang duda, may malasakit sa atin. Ang Diyos walang duda, minamahal niya po tayo na kanyang mga anak. Pero dapat huwag tayong panghinaan ng kalooban, mga kapatid, kapag iba ang kinahinatnan ng mga bagay na iniisip natin sa Diyos. Dito papasok ang pananampalataya. Dito papasok ang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Napansin niyo ba, karamihan ng madali pong makamove on ay karamihan ay mga taong tinatanggap nangyari. Sige lang, hindi ako pumasa sa susunod. Mag-aaral ako mabuti. Tingnan nyo, magpapatuloy sa kagad sa buhay, Sister Rose, Mother Mark, Mother Gerald. Pero yung sinasabi, bakit hindi ako nakapasa? Siguro hindi talaga ako matalino. Tama siguro yung sabi ng mga taong nakapaligid sa akin, talagang I am a nobody. Talaga siguro ganito talaga ako. Tingnan nyo, karamihan ng matagal magluksa sa kabiguan, ito yung mga tao na hindi matanggap na nangyari talaga ang kabiguan. Pero tingnan yung mga tao, sige lang, ngayon ako ay hindi pumasa pero mag-aaral ako mabuti. Sa susunod, pumasa. Mga kapatid, kung nakikinig ka ngayong araw, hindi po katapusan ng failure na buhay mo. Sabi nga, failure is not final. Sabi nga ng kasabihan, ang pagkabigo ay hindi katapusan ng lahat ng bagay. Failure is just an event in your life para pag-aralan mo, bakit kaya ako nag-fail? Bakit kaya hindi ito naging matagumpay? Bakit kaya hindi ito nangyari sa inaasahan ko? Si Pablo at iba pang mga mananampalataya sa Biblia, hindi sila nawala sa Panginoon, hindi sila nagkaroon ng disappointment sa Diyos because they know who they are trusting. Kilala ni Pablo, kilala ng mga karakter na nasa Biblia na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay in control, na alam nila na ang Diyos papangyarihin ang mga bagay ayon sa kanilang ayon sa kalooban ng Diyos, hindi man ayon sa ninanais nila, mga kaibigan ko at mga kapatid. Kung may nakikinig dito, kinakausap ka ng Panginoon, let God have His way. Let God have His own way, mga kapatid, sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Alam niyo, minsan nalulungkot ako when people in my Facebook wall, doon nila nilalabas ang kanilang frustration. Naintindihan ko naman na kailangan natin meron tayong paglabasan ng ating mga galit, ng ating mga himutok. That's understandable. Pero nababasa ko sa mga wall, mga post ng mga dumaraan sa disappointment, talagang nagagalit sila doon sa mga tao na gumawa ng ganun sa kanilang buhay. Ang problema ngayon, dalawang bagay, napapahiya natin yung di umanong mga tao na gumawa nito sa atin. Pangalawa, tayo mismo napapahiya natin ang ating sarili.
Bagamat may mga nagko-console, bagamat mayroong nagpapalakas loob, ang totoo nakakahiya yung ginagawa natin. Nakakahiya sa nakakabasa, ganun at sinasabi natin sa wall. I understand you kung ikaw ay may pinatatamaang tao sa wall mo, may pinagsasakita kang tao sa wall mo. Pero ang tanong, pag ginawa mo ba yan, tapos na ang kahirapan mo? Tapos na ang iyong kalungkutan? Tapos na ba ang iyong pinagdaraanan? Nakaganti ka na ba? Pero hindi po, at the end of the day, malungkot ka pa rin. Ano kaya ang gagawin mo? Ang ginawa mo, pag nakaranas ka na ganyan, ipag-pray mo yung mga gumawa nito sa iyo. At ang gagawin mo, mga kapatid, ang ipopost mo, hindi ka naapektuhan. Ang ipapakita mo, masaya ka pa rin. Sabi nga ng isang nabasa ko, para sa mga bashers mo, para sa mga taong hindi naniniwalang kaya mo, para sa mga taong minamaliit ka, ang ipost mo yung success mo. Si Brother Mark na nag-amen, yung iba wala. Hindi ko narinig nag-amen yung 5,000 FB friends ko. Minsan nagtatanong ako, kaibigan ko ba talaga kayo? Kayong mga 5,000 ko, parang hindi ko kayo nakikitang nanonood ng FB Live natin. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po ako naghihimutok. Natanong ko lang naman, I have 5,000 FB friends. Yun ang inaasahan ko, mga kapatid na sana nanonood sa atin. Pero huwag kayong mag-alala, alam ko marami nanonood sa akin. Nalalaman ko sa aking monitor. At kahit sabi ko, isa lang ang manood sa akin, mga kapatid, okay lang yun. Ang mahalaga, sa paraan ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, maraming pagkakataon sa broadcast na ito. Pag ikaw ay nagbo-broadcast sa online, tanggapin mo na, pastor ha, pastor na nag-online, tanggapin mo, hindi lahat ng panahon, marami kang viewers. Maraming mag-share at magla-like. Okay lang yun, pero alam nyo, sa aking karanasan, maraming beses ako nagpapasalamat sa Diyos. Na maraming pagkakataon, yung aking mga lessons, mga preaching, napapanood ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Nakapag-open sila ng FB at naaabutan yung aking preaching sa ibang circumstances. Sabi ko nga, itong pangangaral ko ito, maybe nakikinig ka para sa iyo, walang dating para sa iyo. Alam niyo, ito yung sabi ko, ito lang yung napansin ko po ha. Please, always love the Word of God. Makinig ka sa preacher, makinig ka sa mensahe, hindi dahil gusto mo yung mensahe. Kasi napapansin ko po ha, observe ko lang, mga kababayan, ang daming nanonood kapag yung mensahe ay ang ganda. Para sa kanila, maganda yung mensahe. Yung makibless ka, iiyak ka, parang yung emotion mo ma-perfect. Tapos, pag ang pangangaral, kasalanan, pag pangangaral tungkol sa rebuke, walang nanonood. Wag ganun. Ang Word of God ay dapat nating tanggapin, ano pa man ang kaniyang tema, ano man ang pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, maraming beses ako nagpapasalamat sa Diyos. Bigla na lang may mag-PPM sa akin, ang iba, OFW. Alam niyo ba, may mga OFW ako nakikinig. Ang iba po ay may mga ibang talaga hindi ko kilala. Pero sinasabi na, Pastor, salamat. Isang araw, sabi niya, marami siyang problema at siya po ay magpapakamatay na. Siya po ay nag-iisip mag-suicide. Pero alam niyo, isang beses, pag-open niya ng kanyang FB, mga kapatid, may nag-notify, may nag-share ng preaching na ito, may nag-share ng pangangaral na ito sa kanilang wall. At alam niyo, sabi ng kapatiran na yun, grabe naman tong mangangaral na to. Sino kaya nagkwento kay Pastor Gumba ng buhay ko? Dahil ang sabi niya, grabe, ako ito. Bakit alam ng pastor na yan yung pinagdaraanan ko? Sino nagkwento rito? Siguro nagkwento din yung nag-share nitong FB Live na to, sabi nung pero hindi. Hindi po yan, ang pangangaral ko yun, sa totoo lang, hindi ko sinasabi ni advance eh. Alam niyo kung bakit ko ginagawa yun? Para ang tao hindi mamili sa Word of God na pakikinggan. Kasi kung lagi ko maglalagay ng advance, ay, yung mensahe common. Ay, yung mensahe Godhead, alam ko na yan, hindi ako makikinig yan. Eh, ang mensahe tungkol sa ay, gusto ko yun, blessing pala. Huwag ganun. Anumang pinapayagang makapakinggan mo na salita ng Diyos, kahit saan galing, anong circumstance, kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nakikinig dito, isa ka sa 5,000 friends ko, isa ka sa mga 2,147, yun ang nakita ko sa followers ng Tatas Ministry Center. Eh. Kung isa kayo sa 2,147 followers ng TMC, then, ibig sabihin, gusto ng Diyos mapakinggan mo ang salita nito ng Diyos. Huwag kang mamili. Huwag kang mamili ng mensahe. Ay, doon na ako makikinig kapag ang mensahe ni Pastor Gumba, yung nakakabless, yung iiyak ka. Naku, ayaw ko makapanig ng mensahe kasi Pastor, Godhead lang na ng tuho niya, ganito lang. Huwag po. Kung ito po yung niloob ng Diyos, mapakinggan mo, tapusin mo hanggang dulo kasi gusto ng Diyos, ikaw ay lumakas. Naku, napaka-ikli ng oras, na tayo po ay meron na lamang 2 minuto. Mga kapatid, habang ako'y dahan-dahang magpaalam, mga kapatid, sa ating broadcast, gusto ko pong sabihin sa inyo, let God be above our expectations.
Anumang bagay na inaasahan mo sa buhay, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Anumang bagay na inaasahan mo at hindi nangyari ayon sa iyong ninanais, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon. Because our God, ang Diyos natin, ay may magandang dahilan o may magandang layunin bakit kailangang mangyari ang mga bagay nito. Sa ating mga tagapakinig, sa ating pong mga kapatid kay Kristo, meron bang mga bagay sa buhay mo na nakapagpalungkot sa iyo? May mga bagay ba sa buhay mo na nagiging dahilan para ma-discourage ka? Tama ang napakinggan mo ngayong araw. Huwag mo kasing asahan ang mga bagay ayon sa iyong kagustuhan lang, kundi asahan mo ang mga bagay magaganap kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, minsan, kailangan muna ng Diyos bigyan tayo para tayo magtagumpay. Kailangan muna bigyan tayo ng Diyos ng karamdaman para malaman natin ang napahalaga ng mga taong may sakit o paano pahalaga ng ating kalusugan. Minsan, pinapayagan ng Diyos na tayo po'y mawalan, maghirap para malaman natin ang pagpapala pala ay dapat ginagamit ng tama. Kaya pala tayo natatakot masaktan sa mga relationship para balang araw maging maingat ka kung sinong mamahalin mo. Maraming mga tao ngayon ang bitter sa buhay. Sabi nila, walang forever. Sino mga nagsasabi karamihan yan? Karamihan yung mga nabigo, mga niloko. Pero I know, there are people na nakikinig ngayon. God will give you His perfect plan. Basta, huwag ka lamang mawawala ng pagtitiwala sa Panginoon. If you are hearing the word of God today, ikaw ito na i-share sa wall mo, it is because God wants to speak to you. Gusto ng Panginoon, huwag kang malungkot. Bumangon ka. Huwag mo nang sisihin ang buhay mo. Huwag mo nang sisihin na nangyari. Tanggapin mo, nagkamali ka na, nagkasala ka. You made wrong choices in your life. Pero itong pinakamaganda, God is not yet finished. God has the final say. Ang kailangan mo lang gawin, sabihin mo sa araw na ito, Panginoon, tinatanggap ko. Hindi nangyari ang mga bagay sa gusto ko. Hindi nangyari ang mga bagay ayon sa inaasahan ko. Pero naniniwala ko, yung kugulo, pinayagan mo ang mga bagay nito sapagkat ito ang maghahanda sa akin sa higit na bagay na para sa iyo. Again, sa mga nakikinig, God is preparing you for greater things. Hindi man ayon sa gusto mo, pero ang Diyos ay may inihandang dakilang bagay sa ating mga buhay. Ang lahat po ay magsabing Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat po sa iyong salita na pinakinggan ng ating pong mga taga-subaybay, ito man ay sa FB Live, ito man ay sa FB Groups, ito man ay sa pamamagitan ng aming mga group chats, o sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pong church page. Lord, I trust you na ang salitang ito ay napakinggan ng mga taong dapat ito ang napapakinggan ngayon. Na dumaraan sa samot-saming kabiguan, samot-saring pagtatanong bakit naganap sa kanila ang mga bagay na yon. O Diyos, sa iyong pangalan, ipaunawa mo sa kanila, greater things are in store for us. Na yung Diyos na nasa aming buhay, yung Diyos na makapangyarihan, ay kayang pangyarihin ang magaganda at dakilang mga bagay according to the power that work in us. Kung may mga pastor na nakikinig ngayong araw, sila po ay discouraged. Nagtatanong sila kung tinawag ba talaga sila ng Diyos kasi natitigilan ng paglaro ng kanilang ministry. O dili kaya financially hirap po ngayon ng kanilang Diyos. Father God, ikaw po ang magpakita na hindi ka patapos. You are going to bless that pastor. You will bless that pastor with that need. May kinakausap ka na ngayong mga kapatid, Panginoon, mga anak mo, na tutulong sa kanilang mga pastor, na ang mga pastor na yun, hindi kakalimutan, sila po ay suportahan, sila po ay iparamdam. Lord, turuan niyo rin po mga kapatiran sa gawain, na wag lang gusto nila na sila ang palakasin ng pastor, na gusto nila na sila lang ang sila naman ang mag-appreciate, sila naman ang magparamdam sa pastor na ang pastor nila ay hindi nag-iisa, na ang pastor nila ay mahal nila at kanilang inaalalayan. Father God, bless our country. Marami mga bagay na nangyayari, higit, iba sa aming inaasahan. Nevertheless, we believe that you are in control at mapangyari po kung anong kagustuhan mo ngayon para sa aming pong kapanahonan. God, bless our hearer na may karamdaman, pagalingin niyo po sila. Ano mang karamdaman na meron sa kanila, lalo na po yung may mga COVID. Father God, pagalingin niyo po ang bawat may COVID na nakikinig ngayong araw. Touch mo po ang kanilang baga na infected. Touch mo po ang kanilang katawang napasok ng virus ito. Let your healing power touch their sickness, liban sa COVID. Ano pa mang karamdaman, masakit lagi ang ulo, lagi pong masakit ang balakang. God, touch mo po ang kanyang heart. Touch mo po ang kanyang internal organs. Touch mo po ang kanilang mga bali. Lahat ng bukol, cancer na meron sa katawan ng mga tagapakinig. Pagalingin niyo po ngayong araw sa pangalan ng Panginoon Hesus. At kung may nakikinig ngayon na halos magpatiwakal na, Panginoon, pigilin mo siya, O Diyos, sapagkat may pag-asa, basta siya po'y tutuloy, magtiwala, at ikaw'y babangon, because greater things, Panginoon, ang nag-aantay sa amin na nagtitiwala sa iyo. Lord, again, bless our country. Salamat sa biyaya mo
In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So bago tayo magtapos, atin munang bigyan ng mga pagbati. Salamat po. Salamat po sa ating mga nakinig at nagpaabot ng pagbati sa ating mga healers. Konting bilis mga kapatid, sapagkat yung oras, tumakbo na. Purihin ang Panginoon. Salamat Panginoon. So salamat po yung kapatid na Sister Abigail na napakamasugid at ngayon po'y nagpapabati ng mga sumusunod. Shout out daw natin si Sister Ida Lagmay, si Sheila Aquino, Tori Serrano, Brother Saldi Serrano, Sister Jerlyn Abita, mga kapatid ko, Aso, mga Nels, Gil I, Taris, ano to, teammate, one time. At ako ba ating vlog po sa ating mga binabati ko rin po Sister Marisa, Sister Mari rather, palain ka ng Panginoon. Salamat anak ko sa panampalataya na kayo nagpapatuloy sa PBB. Ingat ka dyan, patuloy kang pagpakain. Binabati ko rin po lahat ang mga PA at pharmacy sa lugar ng Mercury po. Nandiyan po at Brother Earl. Palain po kayo lahat ng ating Panginoon. Again, pinabati ko ang ating mga co-pilot, Brother Mark, Sister Rose, Brother Pierre, at Brother Romarico. Salamat sa pag-antabay sa akin dyan sa ating station. At kay Sister Alicia na matyaga rin pong nagsishare. Salamat sa ating mga TMC leaders at mga mentors na patuloy pong nagsusubaybay at matyaga. Sa aking mga kaibigan, 5,000 at sa aking 2,147 followers. Salamat patuloy yung hindi mo talaga. So again, ang ating church na nagtatanong saan ba matatagpuan ng PMC Church, ito po sa number 34 Miramonte Subdivision, Barangay 180, Malaria, Caloocan City. Malapit po kami sa Metro Mall Plaza, malapit po kami sa tinatawag na Jollibee Malaria, at halos katapat po kami ng Immaculada Conception College, papasok ng Soldier Hills at sa Miramonte Subdivision. So binabati ko rin si Sister Vilma at ang kanyang pamilya. Ito na mapakinggan niyo. Vilma at ang panayin ko ito. Okay. Araw at Brother Aubrey Venus, pagpalain ka ng Panginoon. At Sister Jezebel Lamosteb, happy birthday mismo sa araw ng Sunday. So again, wala na tayong oras. Lagi ko mong sinasabi, ito po ang lingkod ng Diyos. Pastor Alvin Gumba na nagsasabing Jesus saves, heals, and bless because He cares. Pagpalain po kayo ng Diyos. See you po sa Friday. Kapla dito po pa rin sa Tatapay. God bless you everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. Do you believe in the God of your breakthrough? I believe you're going to have a breakthrough tonight in this. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, glorify your name. When I dance, when I shout, you are the God. Breakthrough in my heart.
Jericho walls fall down and strongholds break here. I'm gonna praise you. You are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough